Mga kaibigan, sa parting ito ng ating programa ay ating mga kasama si Pag-asa Weather Forecaster Hiner Kitlong upang sagutin ang ilang katanungan tungkol sa ating weather conditions ngayong araw na ito. Magandang umaga sa inyo, sir. Yes, Earl, maraming salamat at magandang umaga. Mga kababayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ginoong Hitlong, simulan po natin ito sa pamamagitan ng pagkalap natin ng update. No? Kahapon nga po ay naranasan ng ilang thunderstorms dito sa ating bansa. Ano nga po ba ang isang thunderstorm at paano ito nabubuo? Yes, sir, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, tatlong stage po ang dinadaanan para magkaroon po ng tinatawag nating thunderstorms o pagkulog-pagkidlat. Unang-una po, nagkakaroon po ng towering cumulus stage. Ang susunod po yung mature stage at ang pinakahuli po ito pong dissipating stage. Pag sinabi po nating towering cumulus stage, ito po ay nasa height, umaabot po ito ng mga 3 hanggang 6 na kilometro. May mga, bali nabubuo na po yung mga kaulapan dyan. Pag sinabi naman po nating mature stage, ibig sabihin po niyan ay medyo may kalawakan na po ito at mataas na po ang height nito. Umaabot na po ito ng 12 kilometers. At sa pagkakataon po ito, yung mga water vapor po sa loob nito ay nagiging yellow na po yan. At pag sinabi nating dissipating stage po ay ito na po yung dahilan kung saan nagkakaroon na po ng mga pag-ulan. Bagamat ito po ay medyo, puro yellow po o kasi masyado pong malamig ang lugar na ito, nagiging yellow po yung water vapor dito, yung tubig dito. Pagbagsak po nito dahil po sa init ng temperatura at sa friction po ng hangin, nagiging maliliit po yun at nagiging mga halos teardrops na lamang po. Pagkatapos po nito, halos sunod-sunod po yung mga pagkulog at malawakan po ang ulan nito. At ang maganda lang po sa thunderstorms o pagkulog-pagkilat, hindi po nagtatagal ang mga ulan. Umaabot po ito ng mga 30 to 1 hour. Yun nga lang po, kung natapat po ito sa mababang lugar, magkakaroon po ito ng mga pagbaha. Yun nga mga kaibigan, no, may tatlong stages ang isang pagkabuo ng thunderstorm at ito nga po naman ay hindi naman nagtatagal ng higit sa isang oras kung ito ay nararanasan sa isang lugar. Ginoong Kitlong, isa nga sa mga epekto o isa sa mga pinagmumulan ng ating thunderstorms ay ang Intertropical Convergence Zone. Ano po ba ang ITCZ at ano po ang epekto nito sa mga lugar kung saan ito umiiral? Opo, pag binanggit po natin ang ITCC o Intertropical Convergence Zone, ito po yung pagsasalubong ng hangin na nanggagaling ng Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. Malawakan po ang isang system nito. Halos buong equator po yan ay nasasakupan niya. Nagbibigay po ito ng mga kaulapan at nagbibigay din po ito ng mga pagkulog-pagkidlat at higit sa lahat, dito po nanggagaling ang mga low pressure area. At dahil sa low pressure area nito, dito rin po nabubuo yung mga kaulapan. Kaya dito po sa ating bansa, lalo na po sa Pacific Ocean, ay marami pong bagyo na pumapasok. At base po sa ating naitala, minsan umaabot po ito, lumalagpas po yan ng 50% ng bagyo na nanggagaling ng Intertropical Convergence Zone. At ito po ay kapag mayroon pong Madden-Julian Oscillation, ito po isang system po ito, lalo pa hong nagkakaroon ng mga bagyo, lalo pang dumadami yung mga bagyo na mararanasan natin. Yung nga mga kaibigan, no, ang ITCZ nga ay isang malawakang weather system at tayo ay naiimpluwensya nito madalas at dito nagmumula ang ating mga bagyo. Yung Kitlong, na pag-uusapan na rin natin ang bagyo, nito ngang buwan ng Agosto ay tinataya dapat na makakaranas, makatanggap tayo ng 3 to 4 tropical cyclones na papasok dito sa bansa. Ngunit so far po ay hindi pa po tayo umaabot ni dun sa minimum na expected natin na tropical cyclones na count. Ano po ba ang dahilan kung bakit medyo kaunti po ang bagyo natin ngayong buwan? Tama yung sabi mo, Earl. Normally po, on the average sa buwan po ng August, nagkakaroon po tayo ng 3 hanggang 4 na bagyo na pumapasok sa ating bansa. Pero meron din pong taon na, gaya po noong 1988, wala pong bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Samantalang pinakamarami naman po ay 7. Sa ngayon po, ang kadahilanan kung bakit medyo konti o isa pa lamang itong bagyong pumapasok sa ating bansa, dahil po yan sa pag-iral ng high pressure area. Naaapektuhan, kung makikita po ninyo, dito po sa ngayon lamang po nagkaroon ng Intertropical Convergence Zone kung saan halos maraming bagyo ang pinanggagalingan po nito. Pero nung mga nakarang araw po nagkaroon po tayo ng high pressure area at nakaapekto rin po ito dahil nagiging dry po yung hangin kaya hindi po nakakabuo ng kaulapan. At isa po yung southwest monsoon na noong naging weather system natin ay lumayo po ito. Kumbaga nagtutulakan po ang mga system nito, itong high pressure area at saka southwest monsoon. Pag iiral po ang high pressure area, tutulak po niya itong isang southwest monsoon. At pagpasok na naman po ng ITCC sa susunod na mga oras, ay hihina po itong high pressure area. So aangat na naman po itong ITCC. Bukas po maaari pong nasa southern Luzon na po ito. At sa paglakas po nito, maaari pa baka magkaroon pa tayo ng 1 o 2 bagyo na maaari makapekto sa ating bansa bago matapos ang buwan ng August.
Yun nga mga kaibigan, no, nito ngang buwan na ito ay hindi tayo masyadong nakaranas ng pagbagyo dahil medyo naging malakas nga ang impluwensya ng high pressure area dito sa ating bansa. Bagamat maaari nga na makaranas tayo ng isa pang bagyo dahil nga medyo umaangat na itong ating ITCZ kung saan naman nanggagaling ang weather disturbances. Ginoong Kitlong, tapusin po natin itong programa sa pamamagitan ng pag-alam natin sa forecast ngayong araw na ito. Yes, mga kababayan, sa ngayon po ay wala pong bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang weather system na umiiral ay ito pong Intertropical Convergence Zone, kaya't ang buong Visayas, ganun din po ang region ng Zamboanga, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ganun din po ang Bicol, probinsya ng Palawan, Mindoro at Davao. Ito po ay maapektuhan ng Intertropical Convergence Zone, kaya't maaari po itong magkaroon ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog at ang kalangitan po ay magiging maulap. Samantalang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon kung saan naapektuhan pa rin po ng high pressure area ay magkakaroon lamang po ito ng bahagyang maulap na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Lalo na po yan pagdating ng hapon o kaya sa gabi. Yun nga mga kaibigan, no, fair weather conditions naman ang inaasahan dito sa barating ito ng Luzon, partikular sa Metro Manila at sa manalalabing bahagi dito sa Luzon mainland dahil umiiral ang high pressure area. Samantala dito naman po sa may Kabisayaan kung saan umiiral ang ITCZ, pati na rin dito sa ilang bahagi ng Mindanao ay maaari tayong makaranas ng mapag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dulot po yan ng epekto ng Intertropical Convergence Zone kung saan nagmumula ang ating mga weather disturbances. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Hener Kitlong, para sa lahat ng impormasyon na inyong ibinahagi sa amin ngayong umagang ito.